Umabot po sa 1 milyong pisong halaga ng party drugs ang Pero peligro pala sa buhay. Nasabat ang mga illegal na droga na posibleng mula pa sa Europa sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Mandaluyong kagabi. Iba-iba rin ang pangalan. Punisher, Pacman, Ying Yang, UPS at Tesla. Kung may brand name siya, mas madali yung recall. Mas madaling umorder. Gusto ko ng Tesla, gusto ko ng Pacman. Gusto ko ng Superman. Okay. So, hindi mo na kailangang i-describe sa kanya yung kulay dahil meron na siyang brand. Pero ang sigurado, Ecstasy is uppers or stimulants, so super high. So kung gamitin mo yan ng sobra-sobra, So ang tendency mamatay ang abuser. may mga shabu rin na nakumpiska, 150 piraso ng Valium at mahigit 800 piraso ng ecstasy, cocaine, marijuana at fly-high drugs na kombinasyon ng shabu, ecstasy at Viagra. Sometimes yung mga drugs may medication, but ino-overdose natin or like for example, 1 tablet lang in a day, gagawin mong 2 tablets. So na-overdose ka na nun. So ang tendency mamatay ka. Ayon sa PIDEA, fly-high ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng ilang kabataan sa isang concert nitong Mayo. They are doing it online. So, yung tao, yung main player, is doing it, ordering online sa the Netherlands. Tapos, ang bayad niya is through Bitcoin. So, Bitcoin. So, dinideliver ito through mail and parcel service. Sinusuri na sa PIDEA ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot na tinatayang aabot ng mahigit 1 milyong piso. Isang buwang minanmanan ng PIDEA ang mga suspect na sina Ronald Fonda at Jerby Lee, mga major distributor umano ng party drugs sa Makati, Taguig at Quezon City. Sa loob ng 1 buwan, hanggang 30 tao raw ang bumisita sa kondo ng mga suspect sa Mandaluyong para makipagtransaksyon. Ang end user ito is mabigat. Mahal kasi siya. Todo tanggi ang 2 suspect at itinuro ang amo nilang si Carl. Tagabukas lang po ako ng pinto. Daan-daang piraso ng umano'y party drugs ang nasabat ng PIDEA sa buy-bust operation sa isang kondominium sa Mandaluyong. Naaresto sa operasyon sina Ronald Fonda at Jervy Lee na sinasabing mga miyembro umano ng grupo na major distributor ng party drugs sa Metro Manila. Nakuha ng PIDEA kina Fonda at Lee ang mahigit 800 piraso ng hinihinalang ecstasy, DMA o dimethoxyamphetamine, cocaine, marijuana, shabu at Valium. May nakuha rin daw ang PIDEA na umano'y fly-high drugs o yung kombinasyon ng shabu, ecstasy at Viagra. Isang naturang droga na itinuturing dahilan ng pagkamatay ng ilang dumalo sa isang rave concert sa Pasay nitong Mayo. May nakuha ring drogang tinatawag na Tesla, na tulad raw ng nasabat ng customs na shipment mula sa Germany. Iginiit ni Lee at Fonda na hindi sa kanila mga nasamsam na droga, kundi sa isa umanong Carl na itinuturong amo nila. Dadaang party drugs ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa isang condominium sa Mandaluyong City. May report si Maki Libratilla live. Maki? Lakay, mahigit 800 piraso ng iba't ibang uri ng party drugs tulad ng ecstasy at cocaine, kabilang na ang mga pakete ng marijuana at hinihinalang shabu ang nasabat ng PIDEA sa isinagawa nitong buy-bust operation sa isang condominium sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City kagabi. Ayon sa PIDEA, isa ang nasabing unit ng condominium sa nagsusupply ng party drugs sa mga high-end bars sa Metro Manila. Nagkakabentahan din umano ng droga sa naturang unit kaya madalas itong puntahan ng mga parokyano. Nahuli sa isinagawang operasyon sina Ronald Fonda at Martin Lee. Subalit giit ng mga suspect, hindi kanila ang mga drugs at ang tunay na nagmamayari ay ang isang nagngangalang Carl Agbulos na ngayon ay nagbabakasyon sa Mindanao. Si Martin Lee na-violate daw ang kanyang karapatan dahil hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag, lalo pat hindi pa naman daw siya nakakapasok sa naturang unit ng condominium. Aminado naman si Ronald Fonda na mayroong nangyayaring transaksyon sa unit ng condominium.
Minsan din niya siyang nagsilbing runner ng droga dahil hindi pa niya alam na droga ang kanyang idinideliver. Subalit nang malaman niya ito ay nagdesisyon na siya na tumigil sa pagiging runner. Nagkataon lang anya na napakigusapan siya ngayon ng may-ari ng unit na maglinis dito. Bukod sa mga droga ay nakuha rin ng PIDEA ang sandamukal na drug paraphernalias at mga botelyang naglalaman ng hindi pa masabing kemikal. Pagkatapos naman na ma-inquest sa mga suspect ay pansamantalang muna silang madidetine sa jail facility ng PIDEA sa Bicutan. Sa iba pang balita, nasa 3 milyong pisong halaga ng smuggled drugs mula sa Europa, nasabat ng Bureau of Customs. Ang naturang kargamento ay naglalaman ng 2,000 piraso ng high-quality ecstasy. Ang detalye mula kay Sweden Velado, live via phone patch. Maraming salamat, Audrey. 3 milyong pisong halaga ng ecstasy ang naharang at nahuli ng Bureau of Customs matapos itong ma-detect sa Central Post Office ng sniffer dogs ng Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. Idineklara itong vitamin, subalit laman pala ng mga supot ay 2,000 peraso ng ecstasy na ayon sa PIDEA ay nagkakahalaga ng 1,700 pesos kada peraso. Base sa mga nakalap na impormasyon, ang shipper na Legion Athletics ay nagmula sa bansang Germany at ang smuggled drugs ay ipinadala sa isang nagngangalang Darwin Bernardino na nakatira sa Novaliches, Quezon City. May 7 pa hawak ng Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang naturang tablet, subalit isinailalim muna ito sa masusing investigasyon. Ayon sa PIDEA, malamang daw ay ito rin ang ecstasy na ginagamit sa mga bar at club sa Maynila. Patuloy pang sinusuri ng otoridad ang pagkakakilanlan ng shipper at consignee at inaalam pa kung may nag-e-exist ba talagang Darwin Bernardino. Oras na mahuli ay mahaharap ito sa mga kasong paglabag ng Tariff and Customs Code of the Philippines at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanindigan ang Bureau of Customs na kaisa sila ng pamahalaan sa pagsugpo ng pagpasok ng mga iligal na produkto sa bansa kabilang na ang mga ipinagbabawal na droga. The Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa will meet high-end bar owners of Bonifacio Global City on August 24 Wednesday to ink an agreement against illegal drug operations in the clubs. According to National Capital Region Police Office, Acting Regional Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, upscale club owners expressed their willingness to cooperate with the PNP to stop the spread of drugs in their area. Albayalde added that owners are willing to let their bars be under surveillance by police intelligence officers in civilian clothes. These operatives will look into possible drug syndicates operating inside these bars, selling the so-called party drug like ecstasy, fly high, among others. Yung understanding, parang papayag sila na they will be watch, parang ganon, and then yung pwede tayong magpasok ng mga surveillance personnel dun sa loob, intelligence personnel, para ma-monitor kung talagang merong illegal activity na nangyayari in plain clothes, not in uniform. And pumapayag sila na within 24 hours, kung may incident dun sa loob, ipoprovide nila yung CCTV copy. The proposed agreement was planned after the PNP arrested during a drug buy-bust operation a radio DJ identified as Karen Bordador and her boyfriend Emilio Lim that were tagged as party drug suppliers to some celebrities, singers, and fashion models. Mga local government officers like me. Kasi kung magiging maigting yung kampanya ng kapulisan, napakadali for them to recommend to the local government to cancel their permits. At pagka naman, yan naman malinaw ho yan sa lahat sa inyo na may experience sa pag-nenegosyo sa City of Taguig, malilinaw ho natin yan na any form of illegal activities, kapag ka ho yan napatunayan at nahuli mismo dyan sa akto na nangyayari sa mga establishmento ninyo, wala akong compromise yung city dyan. Diba? Malinaw ho yan. Ilang beses ho kaming nagpapadala sa inyo at nag-organize ng mga meetings at sinasabi sa inyo na kapag ka ho mayroong mga illegal na activities, hindi na nga lang ho patungkol sa droga, any form of illegal activities sa loob ng inyong mga establishmento, no? Pumapasok ho doon yung power ng local government
At lininaw ho sa inyo yan several times na pag yan ay napatunayan, no compromise, cancellation ho ng inyong permit yan na maaaring mauwi sa pagkakasarado ng establishmento ninyo. So, yun ho. Para po kay Senior Superintendent Apolinario, Ron Lopez po ng DZMM. Sir, posible po ba tayong magsagawa ng bypass operation sa loob mismo ng bars kapag po nakatanggap tayo ng tip na merong transaksyon sa loob? Kasi nakalagay po sa affidavit na yung ipapadalang mga operatiba ay for surveillance lang.